Mga Lods, anyari sa dalawa? 'Di ba? Kasi nung last day, 'di ba? Grabe yung wordings nila, yung salita nila, yung aura nila. Tapang na tapang talaga sila. 'Di ba? Katulad niyang si Castro at saka si Raul. Grabe, no? Kumaga kulang na lang, no? Mangain sila ng tao kung makapagsalita ng kung ano-ano sa harap ng kamera. Pero anyari ngayon na nasa harapan na nila si VP Inday Sara, ang sweat. Napakamahinahon nyo naman. Panoorin natin mga Lods. Kaya Mr. Speaker, gina-justify ang paggamit ng confidential fund dahil ito naman daw ay galing sa contingent fund. Mr. Speaker, sa provisions for contingent fund, ano ba dyan ang mga examples ng pwedeng paggamitan ng contingent fund? Meanwhile, Sir Speaker, Your Honor, first, thank you for the short lecture on the definition of confidential fund. And I respect the opinion of His Honor. Di ba mga Lods, napansin nyo si Raul? Parang kung makapagsalita siya ngayon, parang ewan ko, nahimasmasan or parang bumait naman bigla. Wala pala kayo eh. Di ba? Pag wala si VP Inday Sara, grabe kayo. Pero pag ganyan si VP Inday Sara, wow, parang mahinahon ka naman magtanong. Ito pa, kay Franz Castro, tingnan mo. Sa ngayon, merong 500 million na confidential fund ang Office of the Vice President. So for 2024, have you heard of the news about the decision of our association of the House of Representatives that the confidential fund will be coursed through doon sa mga agencies that na may kinalaman doon sa national security, may kinalaman sa spying, paniniktik, at iba pang mga may kinalaman doon sa national security. So have you heard of that, na ang decision po ng leadership na pinangunahan po ng iba't ibang political leaders dito sa Kongreso, ay nagdesisyon sila na ilagay ito doon sa magpoprotekta doon sa ating West Philippine Sea, which is logical naman. At nakinig ang ating liderato doon sa clamor ng ating mga kababayan kaugnay dito sa confidential fund. Kasi when we brought this out, yung confidential fund, nakita natin yung iba't ibang problema in terms of pagsunod doon sa JC, liquidation, auditing, etc. So have you heard of that? In fact, merong letter doon, distinguished sponsor. So what is your comment or ano po yung masasabi nyo doon? Sir Speaker, Your Honor, the Office of the Vice President is consistent on its stand since last year and even up to this year that the office submits to the discretion and wisdom of Congress. Okay, so ang ibig sabihin, dahil ang Office of the Vice President at ang DepEd ay hindi naman ahensya na related sa national security, spying, surveillance, etc. So, willing to forgo itong confidential fund for 2024. The Office of, Mr. Speaker, Your Honor, the Office of the Vice President is firm in its stand that they believe that the office can only propose on how they will do their job. And as to the approval of the proposed funding and budget, they submit to the wisdom and discretion of Congress. So walang magiging violent reaction pag tinanggal, halimbawa, yung 500 na confidential fund sa Office of the Vice President. Can you still pursue the implementation of these programs and events without this confidential fund? Kasi I heard naman the Vice President na sabi niya pwede naman daw. Again, the Office of the Vice President can only propose on how they will do the job. And as of this time, with the development of what the Honorable
colleague has mentioned, the office of the Vice President again would submit to the wisdom. Di ba? So, ang kaya lang daw gawin ni VP Inday Sara ay mag-propose. At nasa Kamara at mga kongresista na yan kung i-approve ba. Kasi at the end, hindi naman yan hawak ni VP Inday Sara ang desisyon. Nagpo-propose lang siya kung ano ang mga hakbang at programa na gagawin niya. And it's up to the Congress to approve. Diba? And may napansin ba kayo? Ito lang, natatawa lang ako eh. Yung aura ngayon nila Raul at saka ni Franz Castro. Yung aura nila parang ano sila eh, di ba? Parang ingat na ingat sila sa mga words, no? Kung makapag salita sila ngayon, parang wow, ang lumanay. Grabe, no? So, iba talaga. Iba talaga ang aura ni VP Inday Sara. Di ba? Kasi pag andyan, patay yung mga oposisyon. Nasishrink eh, no? Nasishrink. Di ba? Ay, naku, kawawang Franz Castro. Ang bait-bait mo naman ngayon. Di ba? Panindigan mo yan, Franz Castro. Sila yung typical best example ng ugali, no? Masamang ugali or pangit na ugali ng isang Pinoy. 'Di ba? Na pag sa harap, with respect, pag nakatalikod, sinisira. Hay nako.